kami po sa ating mga dala po sa Diyos na po natin. Ano ko lang po, yung na-share ko lang po yung ano ko lang po sa cellphone. NCM. Okay. Now, yung ibig sabihin ng L stand for love. C stands for sheep. M stands for marriage. So, yung NCM na nasa kategory siya, di ba, ng home. So, yung NCM, love, courtship, and marriage. So, ano ba talaga yung ibig sabihin ng love? So, pamibasa po sa sa 1 Corinthians 13. Sir Jen. 1 Corinthians 13 siya. Bukas yung 13 yung ang pag-ibig ay hindi ang pag-ibig ay magpapalala. First Corinthians 13. Ambal, pwede mo i-lagay sa akin. Ilagay first dyan sa projector. First Corinthians 13. Nasa mga Projector na. Charity suffered long and is kind. Charity inspired not charity. God not itself. It's not proper. yun. Diba kasi, diba yung love, sa ibang ibig sabihin ng love, diba sa kanila powerful. Sa mga dictionary na ibig sabihin, sa dictionary na meaning yun, powerful, love is measureless, gano'n. Pero may love sa Bible, yun yung biblical love. Yung biblical love, mabasa natin sa 1 Corinthians 13, na sinasabi doon sa Tagalog, long suffering. Pag sinasabing long suffering, meron siyang pagpahinuhon. Sabihin, may suffering siya. Kung saan meron siyang dinadaanan bago yung makapit yung love, bago mo masabi yung love. Tapos isang, may, pa doon, magandang loob. Not in vain, not boast, hindi mapagpuri. Ibig sabihin, yung love, masasabi mo na ito yung totoong pagmamahal pag hindi siya nag-i-in vain. Ibig sabihin na nag-i-in vain, merong, sa Tagalog yun, merong, inggit ka, tapos merong, nagmamahuli ka, tapos yung nagiging, yung ibabaw or pump up, nagiging ka, boastful ka. Siya sabi doon, yun yung love na kailangan mapagpahingod ka. Yun yung masasabi na yung totoong love na sasabi sa 1 Corinthians. Sabi dito, may steps to follow daw. Yung una, sabi dito, love first before courting. Ibig sabihin, yung love, di ba una-una, magkakaroon ka ng pagmamahal bago yung courting. Kasi, pansinin ninyo, sa sanlibutan, di ba, yung pagmamahal nila, hindi yung pagmamahal na agape love, kundi yung pagmamahal nila, yung mga makamundong lang. Kasi di ba sa kanila wala sa panahon ng sa mga kanunuan natin, makikita mo yung step by step yung bago ka magkaasawa. Kailangan, meron kang merong prosesong pagdadaanan bago ka mag-asawa. Sabi nga, love first before courting. Kailangan may papakita mo yung
pagmamahal. Diba sa Old Testament, si Jacob, meron siyang ginawang, servitude. Servitude. So yun, nagsiserve siya. Meron muna siyang ginawa bago niya makuha sa atin pa, bago makuha yung matamis na oo. Yun. Kailangan, dadaan ka muna sa pagliligaw o courting. Tapos yung pangalawa naman, at tapos ng courting, marriage na yung pangsunahan mo. Yun, diba? Naniligaw ka na. Yun yung courtship. Ang susunod sa courting, yun naman yung marriage na mag-aasawa na kayo, magsasama na kayo. Yun yung, diba, si Jacob, halimbawa si Jacob, diba nagkaroon siya ng pagsisilbi. Pagkatapos yan magsilbi, diba pinakasalan niya si pero bago doon, pangalan muna yung pinalo sa kanya. Tapos, yung kasunod naman ng marriage, sabi dito kay Mary Francis, marriage must be the result of the courtship. Kailangan, yung courting, yung resulta nun, yung marriage. Kailangan, di ba sa atin, bago tayo magkaroon ng NCM, kailangan meron pang procedure na pinafollow natin. Kailangan, yung unang ipapaano mo sa kanya, yung love, hindi love na makalaman, kundi love mo sa kanyang soul. Kaya una-una mong papakilala sa kanya, una mong liligawan yung word. Kailangan liligawan muna niya yung word, yung si Kristo. Kailangan maigasan muna kayo sa word. Hindi yung makalaman lang yung habol mo. Porque pag wapo, ganun, maganda, kapakasalan mo siya or i-court mo na siya. Yun yung pagmamahal na makamundo. Yun sabi dito, without following above the result of the harlotry and fornication. So, pag hindi tayo dadaan daw dito, ang resulta daw, fornication. Yun. Diba, tingnan po natin yung iba mga ngayon. Diba, hindi sila dumadaan dito sa exam na process. Kaya ang lumalabas fornication, sino-sino na lang. Isang buwan lang, sa pangalang buwan, sino na naman. Isang text lang, sumagot agad, pakasal agad. Wala nang iba nga, wala kang kasal na eh. Yun yung kasi wala silang pina-follow na procedure. Kailangan, bago yung marriage, pero love worship mo lang. Pag hindi tayo dadaan doon, fornication ang kalabasan. So sabi dito, may requirements daw ng true love. Yun. Yun. Yun yung, yung word dito na, requirements of the true love. Yung una, palasak mo sa atin to. Kailangan, Golberean kayo. Pagpasa po sa 2 Corinthians 6:14. Pagpasa po sa 2 Corinthians 6:14. Teka lang sa 6:14. Huwag kayong makipamatok niya sa mga dinagsisisang palataya sapagkat anong pakikisama mayroon ng pagsilan at pagkakal. Kung anong pakikisama mayroon ng paliwanag sa kanila. Yun, sabi, wag nang ihimatok. Ipaghimatok yun. Sabi doon. Kailangan, requirements of the true love, kailangan both Berean kayo. Ano ba yung sabihin ng Berean? Kailangan maging open-minded kayo, may readiness of mind kayo. Kailangan, meron kayong pagpasakop. Di ba sa hukum natin, merong ginagawa na pagpapasakop. Kasi, mapatunayan mo na true love mo siya, at true love mo rin siya, kasi kung susunod siya. Hindi lang susunod dahil mahal mo siya, kundi mahal mo siya
mahal mo siya, hindi lang sa laman, kundi pati din sa work. Kasi, diba, marami kasi ngayon, yung mga lalaki, umaattend sila sa church dahil lang dun sa babae. Hindi talaga sila umaattend dahil dun sa dahil sa service. Hindi mo masasabi na kasi kadalasan kayo, ini-invite mo siya para umattend dun sa gawain. Hindi siya, yung puso niya, hindi siya sincere o hindi siya totoo na pinupunta niya gawain o pinupunta lang niya yung babae, parang gano'n. So, kailangan maging both berean kayo. Kailangan magiging kayo, kailangan dadaan kayo sa isang proseso na maging berean ka. Kailangan mag-aralan muna kayo bago darating sa dito sa marriage. Kailangan both berean. Tapos yung B naman, consider raising a family will marry. Makibasa nga sa James 5:12. James 5. Both are considering raising a family and will marry. Raising. Raising pala. Raising. Wala ka na bang pagdagay sa timeline? Ink? Ayun na eh. Verse 5, Jill. Makibasa mo.